Jesus nahiuban sa duha ka tawo nga nagpanaw paingon sa Emmaus ug nagsaysay kanila mahitungod sa balaang kasulatan. Daw adunay kalayong nagdilaab sulod sa ilang dughan. Word on Fire. Usa ka programa nga makig-uban sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw ni ining kinabuhia aron magahatag kanato giya, lamdag, tubag ug kadasig sa atong mga kaluya. Word on Fire. Kauban ang usa ka bul-anong alagad, preacher, writer and broadcaster, Brother Edsel Lakaran Closes. Nanukad live gikan sa San Miguel Cable TV2, Radyo Hagna 100.9 FM, Teleradyo. Ania ang inyong alagad, Brother Edsel L. Closes. Word on Fire. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful February 25, 2015, adlaw ng Miyerkules. Another day to ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our Pope Francisco Emeritus Baby 16, Papalampasadors, Church Magisterium, Cardinal Taglique Bidio Pital, Rosales Emeritus, Archbishop Palma de Villegas and Archbishops, Bishop Noel Emeritus, Bishop Patikin Parcon, Bishop Medruso here in the province of Bohol, and all bishops, makaparians, deacons, kamadrians, seminarians, evangelizers, panalaginis ng tanang amahan. I pray also, Father, that you may bless our benefactors, financiers, supporters, our generous people, Almighty Father. Bless them, encourage them, protect them, give them favors, Father, from you. Bless our President Aquino, Vice President Binay, Kabit members, senators, congressmen, provincial officials, municipal officials, barangay officials, Department of Justice, Supreme Court. Father, I pray for San Miguel Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, our management with Boss John Daniel, and the Board of Directors with Boss Ligaya. You bless our technical department with Engineer Vincent Pilasarta, our finance department, our engineering department, collectors, sub-offices, expansions, our construction workers, headed by Brad Diba. Bless them, protect them. Father, I pray for our satellite ministry, the Cebu Catholic Television Network, bless tayo Dudong Medalim Chua, our nationwide Oasis of Love Ministry. Father, I pray for our Altia Business Center, our different projects, plans, schedules, activities. Bless my loved ones, Alma and Tia. Protect them, bless them, heal them. Bless our ongoing different establishment, Almighty Father, for your glory and honor. Father, I entrust everything to you, our ministry in radio, TV, newspapers, internet, local and satellite, and even for my coming book. Father, in Jesus' powerful name, Nazareth, I rebuke and cancel all our sins, curses, diseases, infirmities, problems, pains, troubles, anxieties, sicknesses in the four corners of this globe, hydrocephalus, mental disorder, brain cancer, brain tumor, sakit sa mata, katarata, glaucoma, tridium, sakit sa kasing-kasing sa tibaga, sa kidney, cancer cells, leukemia, insomnia, diabetes, sakit sa panit, sa dugo, sa bukog, dunay fever, ubo, headache. In Jesus' name, I rebuke you as I command also the sickness of my mother Garing and even my brother Arnie right now. Get out. Come to the foot of the cross of Lord Jesus Christ. Veni Sanctis Spiritus. Holy Spirit, come, enlighten us, empower us, heal us, allow us to feel your healing touch. Santa Maria San Jose, Padre Pio, San Vicente, San Roque, Ezequiel Moreno, San Basin Camillus,
Sofilo Kamumot, Fulton St. Patrick Pitong, Paul Anthony, Carlos Brumio, San Thomas, Diakon Agustin, Anthony Padua, Samigi Sagab, si Rafael, Celti, Barquilloril, all saints, Barabos, blessed, our relatives in heaven, please be with us, pray for us, as we honor and praise our God, in Jesus' name, Amen. Hallelujah. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas kapitulo 11 29 ngadto og 32. Ang milagro na buot nilang tan-awon. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot kang Hesus, ipadayon siya pagsulti pagkadatan gayud sa katawan ining panahuna. Nangayo silag ilanan apan walay ihatag kanila gawas ni adtong itabo kang Jonas. Ingon nga si Jonas may usa ka ilanan alang sa mga tao sa Ninibe, ang anak sa tao usab mao'y mahimong ilanan alang sa mga tao niining panahuna. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa bagatan mutungha og musudya sa mga tao niining panahuna. Kay mipanaw man siyag katunga sa kalibutan aron lang sa pagpamati sa makadmanon nga pagtulun-an ni Solomon. Ug ibalui nga niya dinhi ang labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mutunga og musudya kaninyo. Kay naginulsol man sila sa ilang mga sala sa bagabati nila sa wali ni Jonas ug ibalui nga niya dinhi ang labaw pa kang Jonas. Today we are remembering Saint Walburga, usa ka madre ug kining maong madre nahimong patronis sa batok sa kalamidad sama sa storm o uban pa sa mga mananagat. Then patron against hydrophobia nga sakit mao ni ang iyang giampo gipanalipdan nga katalagman sakit mao na kunatay sakit karon kining madre nga nahimong santa tungod siyang pagkingampuon, pagkabuutan, pagkabalaan, paghimog maayo sa iyang makabanang madre, mangayo tas iyang panabang. Mao lagi dugar rin namatay ning madriha, dugar ning santaha niadto pa kuning 7th century, pero until today she's remembered. We remember this saint today tungod sa iyang maayong gibuhat. Mao nang dakog probability na kung mamatay ta, kung naghimo tag maayo, mahinumdum nato ang atong mga umaabot na henerasyon. Mahinumdum sa unsay maayo nga atong gihimo. Saint Walburga, iapil migampo na manundog minimo, maghimog maayo aron hinumduman sumaabot nga kapanahunan, labi na aron malangit. Iapil migampo ni mga sakit sa tiyan, sa lawas, kaming kanunay nagbiyahe. Iapigampo ang dunay problema, Saint Walburga. In Jesus' name, Amen. I would like to remind the public nga wa na tay number sa nangagi. We have our new number 0918-714-8435. Again, 0918-714-8435. Please ipang-forward ninyo ang akong bagong number sa inyong mga higala, friends, labi na kadtong sigig-text ako for different reasons, text kidinyo. Then ako number sa inyong screen. Thank you, Engineer Vincent, for taking good care of our episode for today.
kay kada semana kasi klase kog kuyog nga mga in charge sa tong technical department. By the way, kagahapon si Boss John nagpadala og mensahe nining ubos nga lagad ang atong tinahod nga presidente sa San Miguel Network nga kung mahimo ba musugod ko og 6:15 AM alas 6:15 ng akong wali supposedly, then mo in up og alas 8 sa buntag. That is almost 2 hours nga episode. Apan sanglit kining ubos nga igsuon naman tayo daily routine, including ang atong pagsimba sa Santos nga misa. Mao man ni atong gihimong practice for 15 years since nagwali ko at the age of 15. I am now in my 30th existence on earth. Mao nang 15 ka tuig kong nagwali, 15 ka tuig kong nagrosaryo, 15 ka tuig nga nag-attend og misa. Mao nang dunay bag-ong changes ang atong oras dining atong programa. Instead mo sugod kog 6:15 in up kog alas 8, di man ako pwede tungod kay doon naman ko'y tambungan nga misa everyday. Mao nang ang finale mahunong si Angel Pao ang programa sa Pulsos Kabuntagon prior to this episode alas 6:45, then preparation ng 15 minutes, pag-ilis na ako gikas misa, preparation sa studio, preparation sa atong programa. Kunya before 7 if possible I can start, then muin ko og alas 8. Ang rason niini tungod kay ang DYRD, ang dako nga radio station sa Tagbilaran, musumpay sa akong oras. Ilang gamiton ang 8 to 9 every day, Monday to Friday. Then sumpay ana ang DYTR 9 to 10. Mao ni ang bagong arrangement, pero dunay kalambuan usab niining maong changes. Doon na ko'y episode matag Domingo. So ang atong oras 6:45 AM to 8 AM Monday to Sunday na. Kung di ko ka-live, i-reply na ko at least atong oras ni sa atong programa. Then another offer gihatag sa management ni Brother Edsel every 3 AM. Muni ang bagong instruction in Vincent kay ni Boss John, kada kadlawon alas 3 sa buntag, Monday to Sunday. This is hook up in Radio Ubay. I-replay ang atong programa 3 to 4 every morning kadlawon. So nindot kayo nga inigmatas mga igsuon nato gikas kabukiran. Si Brother Edsel mao ang mamatan kay ang hitabo manggod ang makamata sa atong programa kini ra man na cable, kini na TV, yang uban nagpaputol naman. Kay wa man sila kasabot nga kinahanglan mo increase ang atong management tungod kay losing, tungod sa kadagan nato nga upgrading, dagan nato mga development sa atong mga equipments. Pero we are trying to motivate all of you that someday somehow you can understand what we are doing in San Miguel Network. Usa man ko sa mga spokesperson sa San Miguel, mao nang ako mong gipaybaw nga mahimo pamalandungi una ninyo ang inyong desisyon. You have decide if you are in emotion. Kaya ang uban na siyak nga nung ni-increase ta, tanawa ninyo ang capacity sa San Miguel na dependence kaayo ninyo mga subscribers. Tungod this upgrading ay tabo, tungod this dagang equipments nga atong gidugang. So nindot kaayo nga balita, I received the final message from our president this morning inside cell. 1 hour copy na lang imo. Supposedly 2 hours ni di man ako'y may giveaway. Nakuha ninyo viewers, listeners, ako may giveaway. Kaya di mo ko pwedeng di mo simba. Supposedly, why nahitabo sa tong oras, gimobra ko gipasayo. Ganahan unta ko og sayo. Tungod kay daghan ko mahimo og sayo kung makasugod sa atong mga gipangbuhat tungod dis atong busy schedules everyday, panginabuhi, ministry, dagang patagisuwat nga mga newspapers. Pero sanglit di man pwedeng mo ari ko di ko kasimba. Nyawa may misa earlier than 6 AM. Mao nang ako may giveaway, mao nang ako na lang gamito ning
6:45 to 8 a.m. dili, pero ang nindot kay naa natay programa sa radyo TV matag kadlawon. Kasagaran man gud ang dunaray cable makakita na kog kadlawon kaning atong TV6. Ang nindot ini Engineer Vincent kay hastang atong mga listeners sa radio hagnag ubay. Somebody told me that this episode is clear in kadapdapan, abihilan, in tambungan, kay doon naman tayo kauban tong silingan nga who is working in our farm, nga doon na sa siya deliveries yung negosyo dito kadapdapan yung sa Brad tinaw kaayo ang imong programa sa kadapdapan kandihay Bukidis kandihay mo nangindot kaayo nga ang mga tao na mamatag sa iyo di lang nako makakita sa TV katong naikibol, makadungog na pud sila sa radyo. Ako ang ilang mamatan nga programa. Wow, para nako this is amazing. Nindot kayo nga offer. Unya, ako mangayo ninyo og dispensa. Tingalig nakasabot na mo og makasabot mo, dili lali magwali og taas. Mao nang deep inside my heart akong gihingnang Ginoo, Lord, if this is your will, I will accept this. And I will try to have a daily episode pag ni akog bol ngano tungod kay mugbo naman ang atong oras tag 1 hour kapin na lang tingalig makaya nako ang pagwali everyday tungod sa atong oras nga atong gituyo og decrease tungod kay naaman tay misa. Hopefully yung sabta ninyo walay gilabtan nga oras na to gipasayo lang ko, pero tungod sa misa di ko kasayo, mao nang musugod ko sa komportable na akong oras. Okay ba na, mga benefactors, viewers, listeners, wherever you are? Okay ba na nga offer? Offered na from our management. Doon na ako'y buntag, na ako'y kadlawon. Teleradyo ang kadlawon. So, kamong na sa bukid, kung gusto mo mamalandog kadlawon, mata mo. Nindot kayo, ako mo'y mamatan nga programa sa mga tao nga way cables kabukiran kay kinatong programa sa radyo nagsuot-suot man sa mga kasitiwan, kalungsuran, kabaranggayan. It's amazing na mga tao nagilom but they are following this episode. Mao ni ang rason ako mong gidasig gihagit, please paminaw gid mo sa matag episode nga atong buhian dinhi atong programa kay it is not necessarily na magwali kog taas kaayo. What's the use of that if you are not internalizing what I say, what I have said to you every day? Kung kini mubo or 1 hour nga deliberation, kung inyo nang i-apply sa inyong kinabuhi, para nako epektibo na siya. Pero kung pagampo minugbo di ko yun, mas maayo magampo tinag-as kay mahal ko natong Ginoo mo nang ganahan ta mag-istorya niyag taas. Okay ba nga package, okay ba nga arrangement ni? Nindot kaayo. Gitungan ko sa mga ngilngig nga programa. Gikan sa atong station manager, ako mao niya tunga sumpayan sa DYRD radio station Tagbilaran, sumpayas DYTR. So buntag mga bugat nga programa usa nga gitagaag pribiliyo nga padayo ng atong oras. Ako'y mi-wave, kadi na ako makayang mo early to have an early program, mao nang ako na lang gi-wave. Gibutang ni boss ang akong oras sa laing mga oras. Kadlawon, teleradyo. Kay lagi, as what I have said, ang nakakita na ko every morning, kana rang na kibol. Mumatag sayo, mumatag tungang gabi kana rang na kibol. Pero karon lahi, tungod kay hastang mga radio listeners nato, kamo, pwede na mong maminaw nako alas 3 sa kadlawon. And this order is effective as early kung moabot na ang final memorandum gikan sa atong presidente. But today, we'll try to practice our episode nga ato ning compress, atong gipamubo, atong gipinangkamutan nga ang mensahe sa ebanghelyo ato gyapon mapaabotin niyo. Total dagan kay tag mga replay sa radio TV gi-offer sa atong management. Again, usbo nako. Giinan ko sa management, musugod kog 6:15, taman og alas 8. Ang equivalent ana nga oras 1 and 45 minutes. Mao man akong oras dili. Di man ko kawalig 2 hours.
1:45. Apan sanglit dunay Santos gamisa nga akong tambungan everyday. Mao nang miingon ko sa management ug mahimo 6:45 na lang ko mosugod instead 6:15. At least nakasimba ko. Kunya at least si Engineer Paho di maputol sab sa iyang programa. Para nako, this is God's will. Tungod kay gioferan taglaing mga slots sa programa sa radyo, teleradyo ni hook up to ubay even early in the morning. Kabantian, see you this coming Friday. Thank you, donors, benefactors of our foundation, sa inyong pag-drop sa mga bugas, canned goods, finances, magagmay madako that is granted, that is counted in the heart of God. Then please continue praying for our ministry to the less fortunate. Katunangundang pwede mo mupalik og tabang, mga benefactors, donors, bisan di mo nako matikskan, please hatag mo kay di ni tiyaw-tiyaw ning atong programa tungod kay gigastuan ni natong nilibo. Nilibo mao nang I am always appealing to all of you. Mao tang mahinumdum kung kadnatagli before siya mohunong sa iyang programa sa Word Expose, nasa segment nga mangayog tabang, kasabot ko niya si Paul Sanchez, mangayog tabang, and that is the same to us. In order that this ministry will prosper, will continue, we need help from you. Alangan mag-akong ginansyas among negosyo, ihatag na ko diri, mapas mo akong pamilya, nagnegosyo galing maginainay. Unang ang ako sa mga nakasabot. Manang benefactors, please duplicate yourselves, continue helping, ginagmay-ginag ko. Thank you sa mga bagong gitabang na to. And prayer warriors, please double your selves. Pray for our ministry, business, our advocacy, our foundation, and our new slot sa atong programa sa radio ug television. Pray warriors, for more expansions of our ministry. Now, speaking of our gospel, guys, good kini may tungod sa mga tao nga buot mangayo og mga senyalis, mga timaan kung siya bagid mao ang Mesiyas. Kabalo mo, it was painful, it was hurting in the side of Christ. Why? Because prior to this event sa atong ebanghelyo, He performed already different healings, miracles, blessings, nga ang pan yang gipadagan, ang mga bakul gipalakaw, ang mga buta nakakita. Naghimo sa dagang mga katingalahan before naitabo ning maong ebanghelyo. Kining mong event. Apan ang mga tao didto wa pagid matagbaw. They wanted more signs, they wanted more miracles, they wanted more proofs na siya mao ang gipada sa amahan. Sakit ni sa side ni Kristo. Tungod kay daga na siya gihimong timaan pero wa sa tuhoy. Wa sa dawata. Wa gi-consider ang iyang mga milagro. Matod pa sa usa ka author, for those who refuse to believe, no sign is enough. Niadtong mudumili sa pagtuo, walay timaan nga paigo kaniya. For those who believe, niadtong mutuo, no sign is necessary. Walay timaan nga gikinanglan sa tao nga mutuo. Mao ni ang tinuod. Bisan pagpila ka sakong timaan kun wa gyud kay pagtuo, wa ginay kapuslanan. Tungod kay dunay sakit kining mga Parisiyo, ubang mga tao niining atong ebanghelyo during this event. And if you'll ask me, what was their sickness? Kining gitawag og hardening of heart. Ang pagkatig-a sa ilang kasing-kasing. Although Paul said, Hebrew 4:7, kung nakadungog ka mo sa tingog sa Ginoo nining taknaa, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. According to Matthew 12:32,
if you can commit sin against the man, you are forgiven. But if you commit sin, if you committed mistakes, if you committed trespasses against the Holy Spirit, no forgiveness, now and forever. Anyway, that's not an absolute. Tungod kay Isaiah 1:18, talang sala mapasaylo as dung as mangayo kag pasaylo. Pero ang concept, ang sala batok sa Espiritu Santo, you know what? That is a sin against the Holy Spirit, means hardening of heart, ang pagkatiga sa kasing-kasing sa tao. Gisirad-an ang kasing-kasing sa tao. That's why no rooms anymore to believe, to accept a certain reality sa ilang kapanahunan that Jesus was the Messiah. Mitig-a ang ilang utok, mitig-a ang ilang kasing-kasing may rason ng si Kristo wala dawata. Sometimes dili man ang atong episode may problema. Dili man ang akong tingog may problema. Dili man ang unsay akong gidiscuss diri may problema. Dili man ang unsay atong topic may problema. Dili ning everyday nga oras mo'y problema. Kabalumugon sa tinuod nga problema. Not this program, not this episode, not Edsel Clusas who is preaching in front of you. The problem is you. Because you don't want to accept what you have heard from this episode. Why? Probably I'm not judging. With your respects na naminaw, the probability because of what we call hardening of hearts, hardening of minds, close-minded, then hardening of hearts, kung naani sa tao, kung close-minded ka, doon na kay pagkatigas kasing-kasing, sirado mong utok, whatever episode nga atong i-deliver, bisang pag-unsa kataas nga ebanghelyo atong i-discuss, bisang pag-unsa ka powerful ang nagsulting nagwali laykog pari, kung ang inyong kasing-kasing sirado tig-a kay doon natin sakit, sickness, hardening of hearts, then we have a close mind or we are close-minded in everything that we hear from anyone who is speaking. Mao nang di ka penetrate ang unsay atong gisaw-an nga pagtuludan. Ako maglibog ko sa unsay maayo nga akong gibuhat. Why there are people who are indifferent to me? Why there are people who are hitting me, who are getting angry to me? I don't know what's the reason behind. Ako bitaw makapamalandong ko. What's wrong sa unsay akong gihimo? What's wrong sa akong giwali? What's wrong sa akong gipaambit? What's wrong sa akong gitudlo sa kasulatan? Nabay makadaot? I don't think so kuna. Muna nagapamalandong along the way in my reflection, in my meditation, tungod sa akong pagsigig puyo ug bukid. I have 2 mountains already. The places where I spend with God in prayers, in meditation and reflections. Dakong opportunity ang gihatag sa kuha. Okay ba? Probably because we are now expanding to different provinces to somewhere. Manang iya kong gi-prepare, iya kong gi-ready nga andam ko spiritually kay nindot maning kahoy kon ang gamot nakatidlom sa yuta bisag bagyihon di matarog. Likewise, ang alagad dapat ang iyang pagtuo, ang iyang spiritual nga kinabuhi, ang iyang spirituality kinang nakatiglom sa Ginoo. And this is possible only once ang usa ka alagad maghatag og taas nga oras sa pagpamalandong pagampo, and that's what I practice every now and then. Nakamalandong ko, I know, why dautan sa akong gibuhat, why dautan sa akong gitudlo. But why there are people who are hating and getting angry to me? Because they don't want to accept what they have heard. Right? Morning, sometimes, kusog kayo ta mo judge sa ubang tao. Kusog kayo ta mo reklamo sa sitwasyon in every circumstance that we experience. Kusog kayo ta mo blame sa pangitabos palibot. But you know what? The problem is not outside. The problem is not your circumstance.
or any situation that you have. The problem is not the events, the happenings in your society where you are. The truth, the fact, the problem is you. Ikaw. Ikaw mao'y problema. Dili ang unsay naas palibot nimo. Listen to me. Kung nakay problema, pagsuway, disasters, trials, mga injustices nga sa nati, pag-lockdown sa uban, pagpasakit sa uban, believe me, dili na may tinuod nga problema. Dili ning disasters, di ning sakit, di ning katalagman, di ning pagsuway. Ang tinuod nga problema kita, how we face these trials, adversities, odds of our lives. Kita ang problema if how we handle all these things in our lives. Kita ang problema if we know how to solve all these problems in our lives. Kita mao'y nay problema if how we can entrust this to God to help us in order that we can overcome all these adversities nga midasmag sa atong kinabuhi. Wala ko na kay problema, di man ang problema may problema, ikaw man giun sa pag-handle ng imong problema. Ang imong sitwasyon pait lisod, di man na mo'y problema, ikaw man kumureklamo kas imong problema. You know what, there are many times nga magsakay kog sakyanan maipit ko tungod sa kapiot. Because I'm always traveling, Ibrandon. Muhilak ang simana, di ta mulaka og layo. Maipit as van, series, o dito sa fast crab, init, whatever, taxi. Kabalo mo, gi-practice na ko na di ko mo reklamo. Kaya nga no, ang Tinoo, dili man ang series, dili man ang van, mao'y problema. Ikaw, kung mudawat ka nga mauni sitwasyon, paluma tagsakay, nya mo reklamo ta, mauni akong konsep. Kaya ang Tinoo, dili man ang nahitabo nato, mao'y problema. Kita, giunsa to paghandle ning nahitabo nato. Labinag mga disasters, mga pangit na pangitabo. Monang, the truth, the fact, the problem was not Jesus Christ in this gospel. The problem was the audience of Christ. It does not mean na si Kristo wala na igahom maka-perform milagro. It was easy for him to perform different miracles. When somebody asked him to do a certain miracle, it was easy for him. Gamanan gud siya. Pero why Christ refused to do a certain miracle in front of this audience? Kabalamog nga no, tungod kinakita ni Kristo nga kanang mga tao nga iyang gikaistorya na ay problema ang kahiladman, ang kasing-kasing. Na ay problema ang utok, sirado, gahi, batuon, tiga. Kabalo mo kung kana na sinati ni Kristo, ako sa nakasinati ko nga daga mga tao sa atong katilingban nga dunay mumayong og kinaiya nining mga tao nga gatubang ni Kristo, who are these people, tig-ang kasing-kasing, tig-ang utok. Bisag unsa ka simple sa atong diskusyon, they could not understand. I don't know why, but I have a suspicion with regards to this. I'm not mistaken to the term. Ang akong pangagpas ni ini, tig-ag kasing-kasing ug utok. Mo itabo dito, yung Kristo, no miracles anymore, no blessings, no healing. Wa na, tig-ag mo kasing-kasing. Pagkadautan ninyo, bidya kayo mo. Listen to me. Kaya ba mag-unsay pinakadakong sala? Siyempre, mutubag mo, Exodus 20. Ang napulo ka kasuguan, Brother Ritzel, mao ni ang pinakadakong sala. Tinod, di kumulalis. Tinod na. Ang pagpatay, ang pakikilawa sa di mo kapikas, ang pagpasipalas Ginoo, ang imong pagpanguwag kabtangan sa imong isikatao. Tinod na, mortal sins. In fact, Santiago, Kapitulo 2, versikulo 10, it says, kung ang usa ka tao makasa one of the Ten Commandments of God, one of the laws of the Ten Commandments of God, that is the same na iyang gilapas ang tanang balaod. Santiago 2:10.
Muna itawag pulsi unum, fulsi omnibus sa Latin. Ang paglapas sa usa, sayo, false, sipiat. Baka, paghimog dautan, fulsi uno means one, fulsi omnibus. Imong gilapas ang tanan. Omnibus means many. Plural. Dagan. Muna itawag fulsi unum, fulsi omnibus. Santiago 2:10, gilapas nimo ang tanan. That's our understanding. And I respect your belief with regards to the 10 Commandments of God. Nga kung makalapas tas usa, lapas itong tanan, maunay dagkong balaod. Kung maglapas kanini, dako kag sala mahimo. Uyon ko, pero sultian tamo. That is greater than 10 Commandments of God. There is greater than these laws. Nga sala. Tingalig mo yung muna, unsa naman si nagwaling, gaimbinto man. Naday, mas labaw anang napulo kakasuguan, nga sala. Og ingnon tamog na ikaunsing sala. Pero mo'y pinakadakong sala sa tanang sala na mahimo sa tao against the 10 Commandments. If ever you never heard this before, today is the declaration of the sin nga mao ang pinakadakong sala nga mahimo sa tao nining kinabuhi. Mas dako pa kaysa napulo kakasuguan kung imo nang lapason. Mas dako pas pagpatay, mas dako pas pagpangawat, mas dako pas pagpasipalas Ginoo, mas dako pa sala sa di pag-alagad sa Ginoo, di pagsimba kaniya. Voluntarily keeping away from God. Mas dako pagsala sa pagsupak sa ginikanan. Mao ni nas 10 Commandments. Naapaday mas dako aning napulo kakasuguan nga kun imo nang lapason, mas dako ning salaa. The grievous offense niining kalibutana nga gihimo sa tao. Ug mao ni ang naas ebanghelyo, my dear people of God. If you'll ask me what is that sin, hardening of heart is the grievous sin nga gihimo sa tao ug himuon sa tao ug mahimo sa tao niining kalibutana. Murdan kining maong sala sa pagpatay, pagpangawat ug sa paghimog di maayo. Pangutan ako, in what way? How comes nga nahimo ni siyang mas dako sa napulo kakasuguan? Listen to me. Magpatay ka, still there is forgiveness. Kung ari ko sa criminal subject sa atong batakang balaod, pag nakapatay ka, bayran nimong gipatay sa balaod, which ang indemnification. Gibayran man nimong kinabuhi, bayad ka si tamil, papas na imong sala, gawas na ka. Piyansa ka, bayad ka sa tagtungod. Kumpisal ka, kasaka, pasiluon ka, sagun sa kadako imong sala. Mang-rape ba ka, mangawat ba ka, magpatay, pasiluon ka, kinsa may manudlo diya nga di pasayloon. Isaiah 1:18, tanang sala bisag unsa kapua pasaylo una. Why sala nga dili mapasaylo as long as mangayo kag pasaylo. Sa ba kining napulo ka kasuguan, kining mga napulo ka balaod, bisag kapila ka makalapas ni still there is a room for forgiveness kung mangayo kag pasaylo. Pero take note, kung close-minded ka, do na kay hardening of hearts, all of you people, kining pagkatigas kasing-kasing, gamay og dako nga sala, never gid kang muangkon, never gid kang mangayog pasaylo, never gid kang muduol sa Ginoo. Unsa man pagpasaylo sa Ginoo di ka muduol niya? Unya ang hinungdan ngano ang tao di muduol sa Ginoo mo na sin against the Holy Spirit, against the third person of the Trinity, tungod kay tig-ah ang iyang kasing-kasing. Kung tig-ay mo kasing-kasing, di na ka muangko na isala, di na ka magpasaylo, di na ka mukumpisal, di na ka magbago, di na ka mo ilang Ginoo, kay tig-ago di mo kasing-kasing. Mao ni ang akong giingon, nga ang pinakadakong sala sa tao nining kinabuhiha, ang pagkatig-as kasing-kasing, kay ngano ang tao nga tig-ag kasing-kasing, dili na mangayo pagpasaylos Ginoo. Is this the concept of the gospel? Yes, of course.
One of the reasons of Christ why He never performed miracles in our gospel because tig-a sila o kasing-kasing. Ikaw, di ba ka tig-ag kasing-kasing? Naiba na, tig-ag kay kasing-kasing, way kaluoy sa iyang asawa. Malipay bana ng iyang asawa, maghilak, magantos, magsigig gukod-gukod, sunod sa iya. What kind of husband you are? Pagkatig-ago ni mo kasing-kasing. Ngay mga asawa nga tig-ag kasing-kasing, malipay sila ng ilang mga bana masakitan, magantos. Malipay mga asawa ng ilang bana, mubati o self-unworthiness kay pirming gilukdown sa ilang mga asawa. Ngay mga ginikanan nga tig-ag kasing-kasing, dili ka mamusabot sa ilang mga anak. Nay mga anak nga tig-ag kasing-kasing, way pagmahal, pagbangga, pagamuma sa ilang mga ginikanan. Daganato tig-ag kasing-kasing, tungod kay di ta ka mamubati sa panginahanglan sa uban. Listen to me. The message of Pope Francisco when he was here in our country, mercy and compassion are only possible to those who have no hardening of hearts. If ever you have hardening of hearts, believe me, mercy and compassion are dissolved automatically. Why it is dissolved? Because your heart, individual of you, is hardened, is a rocky heart, is a solid heart. And if you will ask me, believe me, ingon ang medical science, ang pinaka-soft, kung ako masayip sa term sa grammar, softest organ in the body, ang pinakahumok nga organ sa lawas, pangutan ang medical doctors ug bakak ning akong giingon, ang daghang huna-huna to utok pinaka soft nga part sa lawas, pero kabalo mo ang pinaka soft in structure when God created human beings, dili ang utok, dili ang kidney, dili ang liver, dili ang lungs. What is the softest organ in the body according to medical science? If you don't mind, medical doctors, whoever you are, ang imong kasing-kasing, ang akong kasing-kasing in structure, humok ni. Pinakahumok ni. Nga dapit sa lawas sa tao. Sekundary rin ang utok. Pinakahumok ang kasing-kasing. Same structure ba? When God created, mawitang mag-ihaw tag baboy, baka, hikapan ng baga, di ba, rough, hikapang liver, atay, may pagka-rough, hikapang kasing-kasing, di ba, smooth. Humok. Tinuod ni siya, humok ang kasing-kasing sa tao when God created our individual heart. But God is astonished. Nasyak ang Diyos. Sa diyan nakakita siya sa iyang gigama nga perti katiga ang kasing-kasing according sa anthropomorphism presentation ni Moses in Genesis chapter 6 verse 6 nga mato ni Moses ang Diyos gabasol, pero the truth, the fact, and theology never. Dili ang Diyos gabasol si Moses. He attributed it to God. That is in figure of speech, anthropomorphism presentation. Kaya nakita ni Moses nga pagkagahi sa kasing-kasing sa mga tao. Mo ni nakita sa Ebanghelyo, pagkagahi sa ilang kasing-kasing. Pagkatiga sa ilang kasing-kasing. Pagkatiga sa ilang dugukan sa ilang kasing-kasing. Mao ni ang angay natong pamalandungan, my dear people of God, nga daga nato ni ining kalibutana nga dunay sala, ang gitawag og pinakadakong sala sa yuta, hardening of heart, ang pagkatiga sa kasing-kasing sa matag nilalang. Unya,
sa pagama rabas Ginoo sa atong kasing-kasing pinakahumok ra ba na. Pero katingang Ginoo, God is astonished, God is surprised ngano ang tawo ngayong gigama inborn nature nga humok ang kasing-kasing sa structure sa pagmugda diini apan daghang tawo iya nakita nga tig-ag kasing-kasing wa mo sibo sa purpose kanang iyang gigama nga pinakasok nga organ sa lawas ang kasing-kasing ngano kay daghan tong panahona ang kasing-kasing bato mo nang naikantang pusong bato tinuod ba na and that is the grievous sin committed by a person if he has a hardened heart, if he has a rocky heart, if he has a solid heart, ikaw, di ba katig-ag kasing-kasing? I know some of you are not having this sickness, this sin of hardening of hearts. Priba, for watching this episode, for listening to this program, for internalizing what I have said, usa na ka-indikasyon sa inyong eagerness to hear, sa inyong eagerness to listen, sa inyong eagerness to understand the will of God for your lives. That is a concrete manifestation na wa mo'y tig ang kasing-kasing. Probably na iba na minaw, pero wa mo dawat. Pero ako nagtuos panutihon sa kalig-on sa batuban tilis, sa dugang tino sa tubig, kini mukalit og katunaw. You got me? Mo nang si Kristo wa magmilagro ngano kay utig am sila kasing-kasing useless. Another point of the gospel, you know what? Mayon si Kristo di ko magimog milagro, but let's recall Jonas. Jonas came from God. In the book of Jonas, why God told Jonas, preach the good news to the people of Nineveh. But Jonas came. Misakay sa barko, giuyog ang barko. Hapis na malunod. Natinga ang mga tao, ang kapitan, si Jonas miduol. Iyon sa kapitan, ako'y nakaangi diini. God called me to go back to Nineveh. I escaped from God. He cried. Nag-regret siya, nagbasol siya for escape from God. Bingon siya, kapitan, please, ihagbong ko ninyo. Mulukso ko. Pitinggulas mga tao sa desisyon ni Jonas. Pero it was the consequence of his wrong decision in life. He escaped from God. Mikid siya, itsa siya, gitukob sa isda, giuli ngadtos Nineveh. 2005, I told you many times, I was hold up karnap because I escaped from the calling of God to my life. When I had a motorcycle in my hands during 2005, nanindan akong negosyong tabliya to sustain my schooling sa kolehiyo, sa akong pagtuon sa college. Kabalo mo, mauni ang naitabo tungod kay kung imbitaron ko og talk, imbitaron ko og wali, di na ko ganahan kay magsiro ko panidag tabliya, gihold up bitaw ko inkulod kita ka, manaad ko Ginoo, iuli tong akong motor, mubalik lig ko wali, sus after 3 days. Murang Jonas, 3 days siyang gilamoy sa isda, si Kristo 3 days siyang gilubong sa yuta og nabanhaw, ang akong motor 3 days po nawa og giuli. 3 days po kung nagsakit ang akong kasing-kasing, di ko gana mo kaon, kay pabayran mas kumpanya, bisag gikarnap, bisag giblatter sa pulis, pagkapait. Nya schooling ko at the time, in ko, Lord, what happened to me? Kita ka, please, help me. Kabalo mo, kung na mo'y problema, mga losses sa iyong kinabuhi, mga disasters, narang Ginoo, Lord, kita man ka, ikaw na bahala. Muna akong ibuhat. After 3 days, somebody called me, Idsil, imong motor, diare sa skina sa Alicia, gibilin. Beginning at the time, I never stopped in preaching. Why? Because I was afraid na tingalig lain na pong disasters may tabo sa akong kinabuhi. Kung mo ikyas kos Ginoo, o nang kamong nangundang sa inyong grupo, Couples for Christ, charismatics, religious groups, kamong nangundang og pangalagad, okay raman og mo transfer kag pangalagad. Wa na kadiris laing grupo. Nibalhid ka, continuous yung pangalagad. There's no wrong with that. Find your hearts. Pangitangi mo kasing-kasing where you are happy,
Kung di ka happy sa imong religious group, then transfer, find another group. Come with me in this ministry. Tig-ari ka happy. There's no wrong as long as you continue your service to God. But what other people are doing, they stop in serving God. That's why, listen to this. Tingali baya ka ng inyong disasters, problema, pagsuway, mga katalagmas yung kinabuhi, nahitabo na tungod kay maiskapo mo gikas kamuts Ginoo. Like what happened to Jonas. He escaped from God. That's why, what happened? Sa itabo, giudyog ang barko. Doon ay storm, disaster, nahitabo. Muna ka ng atong disasters, probably, awikining cold, Hebrew 12:6-7, tingalig dugay tang miskapos Ginoo. And lastly, you know what? What happened to this woman in Unang Hari, chapter 10, 1 upward, from South Arabia, she walked with her entourage going to Solomon. For what? To hear the good news of Solomon, to hear the wisdom of Solomon, to ask more insights from Solomon, because si Solomon may pinaka-bright na tao sa yuta, except Jesus Christ. Probably except Mary. Pero ang pinaka-brilliant na tao sa yuta, according to the Old Testament, si Solomon. Tanawa, kining babae, may gastog pila ka libo milyon sa ilang travel. May gastos siya pila ka kwarta, pila ka gold, aron lang isustain sa ilang travel. For what? Aron makadungog kang Solomon. Morning maingon si Kristo, kining rayna sa bagatan. This is not referred to Mary only, but this was referred to the woman named Queen of the South, si Sabia, na mistaken, kining Queen of the South, who came to Solomon for what? Aron sa pagpaminaw sa iyang wali, sa iyang pagtulunan. Atong tanawon diri sa Unang Hari, chapter 10, kaya maklaro, kining babae si Siba, miadtong Solomon, migastog gold, migastog bahandi, aron lang makaabot kang Solomon. Taas ng travel, nakapamalandong ko. Iyang gigastuan ang iyang pagduos Ginoo, iyang gigastuan ang iyang pagsabot sa pagtulan sa Ginoo. Kaya ang travel pa lang, dako na gasto. Nakapamalandong ba ko ani? This is what I'm doing every now and then. I came to Cebu, I went to Cebu, I studied in Cebu. In our deepening sa Eskriptura, we spend thousands of money. I don't care. Total ang Ginoo, God-bless man nato in different means. Munang kamudi ay, pag mo spend mo sa inyong kwarta, gold, bahandi, treasure, for God. Like what Siba did. She spent millions, thousands, golds. She offered it to Solomon. She spent in her travel. Dagan sa kuyog, bodyguards, entourage. Wa siya magmain, just to hear Solomon. Mao na ang gibuhatin nyo, mga benefactors. Never mind of your expenses for this ministry. Never mind sa inyong gastos sa inyong mga parokya. Never mind sa inyong gidonate sa simbahan o sa kapilya o sa unsay projects nato. Ilan Shrine, San Pedro Calungsod, whatever project kapang Ginoo. Never mind sa inyong gasto sa atong mga outreaches. Kung kini imong gigasto for good, then nothing to worry. That's my principle in life. Lord, migasto ko, pero kabalo ko, wa na ako gisabo. Wa na ako giinom, wa na ako gibisyo, wa na ako gisugal. Mao nang kabalo ko, you will return this to me soon. Pero if you are spending your money for bad reasons, ninda kag syabo, ninda kag binuang, negosyo kag binuang, ninda kag marijuana, nagsugal ka, nagbinuang ka, sayang-sayang ka lang sa imong kwarta higala. Do not do that. Spend your money wisely, because our surroundings, our environment, our society right now is in economic crisis. Therefore, spend your money wisely. This woman named Siba spent her money just to come to Solomon, to hear, to worship God in Jerusalem, to hear Solomon preaching the words of God. She spent her wealth for God. Do it the same, if possible. I am begging all of you, do it. Way nagansi sa paghimo ni ini for God. Salamat sa mga benefactors, sa atong mga sponsors, sa mga tao spend thousands of money for our ministry. Inangay rin, thank you
very much for all the favors. God chupi. Ani mo subinsularan, do prayers pari Bert. He is in Manila right now. Og Steven, kumusta ko maring Injing? Fernie Pilamidida, sa Epicampos Cristita, Milsor Irene Aguilar, please do prayers. Taimil, Jamil, Melanie, Bril, ug Mills. Then, please, Epigampo kining mong banay. Ramil may bidangkor, akong business partner, ministry partner, outsource partner, kumusta ko maring Mildred? Epigampo, si Regulo Midi Bitonio, yung ginikanan. Anda di Boracay, Anda Lounge, Lagkaw Grill. Kompleto facilities ang Boracay, na spa, pagpaanyag, biyong restaurant, na swimming pool, tabagparat, na conference hall, na reritol, na body fitness, na security gasdagan, dool og munisipyo, og merkado. Pangitaan ninyo, Anda di Boracay. Mangutan na mag-asa ng Anda di Boracay, Engineer Vincent. Kabalo kag-asa? Anda. Kaya may ingog, to akong silang lugar. Lagkaw po daw sa pangitas Madam DC Valderrama, ang pinaka-smiling woman sa Hagna di ay, ug Lagkaw po daw. Then, Tonilos Madira, ang labing kupos, Pahina, ministry partner, study partner, outreach partner, tay tunay pagpalain ka ng Diyos ug sa pamilya ni Dr. Ugpo na naay problema. Global 1, Global 2, Basic Resource, pinakadaga resource tayo din, nagkasatan, kumusta? Arabad G-Provide, drinking water, o ba ni Mads Tinit? Ug sa living water, kung anakon si Jade, Jupos Unsigned, mo welding na nun, mo pinta nig balay, mo drawing nig naong sa tao, hayop ug santo, mo pinta nig opisina. Pangitaan ninyo, inquire sa Altia Business Center, Jupos Art and Sign. Nailumdum ko, dagantang kaping mais sa Altia. Floor, pure, og herbal coffee. Nainides kubilyang haplas. Natay laminain consument, forever living, Vita Plus products, gold, na atas Altia. Natay pure tablia, groceries, religious items. Pwede mo mga snack, pwede mo mga on, adto mo. Kung yan kahapon panglaag mo, ka na ay fishball, na ay quick, na ay tempura, negosyo ni Mercy og Dulce. Adtos Altia Business Center. Asibis Benefits Gym, please do prayers na ilo sa Sibis. Ilimon Raniwa, Epigampo, mga malipeng tao sa Kanupaw, kumusta? Tayo Limon, uban ni Ginily Victoria, sa mga Balinog Jordan, do prayers for them. Dunong Mitch Albino, ang labing kompostero, Sesans Cooperative, kumusta? Diko Restaurant, Epigampo ng Biteruma, Nairega Liger, kumusta? Nelson Marketing Cellphone Logic Padala, please pray for complete healing of Narsing Galbo. Tori Milio Clarity Pigampo, Ilja Lope, Beta Plus Products Dealer, kumusta? Tikulo Dagalabo ni Pieranki, Tutulupi sa Ulan, Duntuto, Upnaatang, Ilikura Iko, Epigampo, Finilora Nairo sa Sedilio, Senator Alba, Geraldo Jugalintis, Tumanyag Igala, Epigampo Idna Saunya, Tibid Saunya Ilang Inahan, Titong Salon, Mukoy Gampang Ubay Family, ito Pinanggang Pamilya, Ongoing Project Lang Balay, Epigampo, Nailuto Outlet o Maria, Epigampos kaya Christopher, please do prayers for this family. Merspin Kaguran, mo galing ni tanang klaseng galingon, mo kagod ni basta lubi, mo galing ni pan balukan, gulayng leksionis, isdang liling bayon, Nailinda og Virgie, karning Adonis og Dolores og Roel Ortiz og Joy, atos public market, Nicolas Elobido Basdio, Don Kulas, Libera Family, Bobby, kumusta? Komita, Rodi Magigalgo, Mr. Mrs. Stacy Pagdinawan, Dodon Lukring Baybay, Labing Kopos Garcia, Kapitalitos Wilma Castulop, Tidag Induluman, Inday Cruz School, Epigampo, kumusta? Tay Cruz, Jus Lagagampang, kumusta? Isli Asibo, Mimisa Rehino, uban ni Caridad, Rosgon Cookies, uban ni Ate Sunya, ang Labing Kopos, Pangdan, they are working with me in this foundation, Then, supplier ng cookies sa tanang klaseng cookies. Mrs. Malubantilan, Mrs. Naberjalaba, classmate sa Lumalo, mga Mistisa de Garcia, si Sarfili Abusio, Beta Plus Products, The Walking Store, Naligyag Feeds, Bugas, Tablia, sa Malinaw Garcia, Captain Lito Sari Bitonio, Do Prayers at the Limit, kumusta? Papings Kamado, Pascabunyok, Niling Bayhon, Manuel Tercer, Nursing Leader, Pigampo, uban ni Vincent sa Motoparts per Bert Los Lornelia, Yapigampo, akong anakon lang anak, Jura Alam Balaba, ni Chris Nag-Angeli, Fully Pleased Family, members sa Oasis, wow, kumplito. Burger Store, Gatapangan, Mercy Cadilinya, Biro Piningamura, mo supply og bato, simento, grill, puthaw, Adto Lamos Garcia, kumusta ni Pining, Rico Milasibis, parlor, second floor, magpa-parlor mo ni gawas, maglibog ka engineer, kay mo samot kag kagwapo. Mando Buliksones, Grand Section, Mr. Mrs. Maximo Madilo, Aton Esther, akong higala, our legal counsels ng ministeryo,
uban sang inahan buta na nida Escobilya, Bispring na Prida Abuiba, Rustico Peregrina galamito na Pigampos Peregrina, Tunino Galbi uban na Angel sa Yuta, which is na Bibi Galgo certified Lula, Dumi Guplo, Piding Masabunan, Nilgibiritara ni Conaldusa, Jerome Sidna Tumakin, mga Dablos Kalipay Ngog City, Krikoran Yesus, Domjik Raigods uban ni Jacinto, Miguel Nina Asibis, Doprios Teresa og Tay Pilahio, Miss Arin Erabon, Ifanyo Fudagulde, Francis Alberto Euclida, Nay Porchulita Wario, Mr. Clemente Poping Lacri, Jens Aleno, Juana Makinano, Calixtam Playo, na Juana, buutan kayo mo. Abilo Gingging, Mr. Amko siya, pwede ba sa putaw? Yapig Ampos Gingging. For her complete recovery and healing. Jinjin is Siken, Felix Bonipasarua, sa Anda, Animos Bunga Ilaya, Oscar Mduluksin, God's Will Secretary Agency ni Paribero Sabi, Primo de Taipa, Peregrine Alice Castrudis, Eastern Bull Lending Investors, nasa mga branches Obay, Bilar o Gindulman. Kumusta? Tay Peregrine na Alice, former official Tay Peregrine sa lungsod sa Kandihay. Thank you so much. Fanfino Ilpidia Ampo, Miss Grace Sandigan, Roger Ortiz, Nisas Octubre, Astero Tarot, Sipin Madrona, Jackson Finuba, Eric Juana Abuiba, Arin August, Joe Clida, Manula Kang, Moisa Makinano, Adonis Dos Arabaca, Arsenio Bise Galido, Benzi Selsiap, Epigampos Victoria, Julie Tigbas, kumusta? Luis Castro, Manny Milimitring Birula, Marcio Itira Busio, Tay Marcelo, kumusta? Mami Jesse Garcia, Binkin Sanami Graso, kumusta Brad Bin, Isabel Sidra Saning Ulair, Demi Pahang, Anison Ulair, James Obiuno, Indes Dagan Camiguin Province, Bernal Family, Roldan Galarion, Series Dispatcher, kumusta? Primido Angela Cagas, Michael Alex Bibitadim, Bate Chips Kadagatan, Tudor si Kagata, si Pint, Rian og Teresa Pigampo, Rosindo Rasi Saulan, Karing Ulanyo, Luis Pagapo, Mrs. Alma Luayon, Jose de Galindez, Ipigampo, Ariel Malakias Amparo, Pari Malakias, kumusta? Gita Galulan Family, Ubanitiang de Junicia Salva, Bibit Chimpo, Milani Aguila Bakiran, Philip Lungay, ang labing kopos Kanupaw, Mario Iladulhao, kumusta? Animos Mambuol, salamat. Pidiri Asibis, Madua Norte Duero, Prida Abuiba, Nay Prida, thank you sa imong grasya. Animos of Kanupaw, Misi Iso Pero Simini o Baniros Pagaran and family. Solano Osima Asistido of Duero, Tonyo Ginabidang Koropangdan, Asino Dutarot, Siano Dutarot Ipigampo, Animos of Jong, thank you. Gingging Asibis, thank you. Antidi, Rulit Kasukot, ubas ng anak, si Bibilo, usa ka retired police, nitabang sa tuwa. Sanglit karon, nagsaulog man ta sa IDSA Revolution, the song, Kapaligiran. So, masdan mo ang kapaligiran. Aron nga, aware tas pangitabo sa palibot in our spiritual aspect and worldly aspects ng kinabuhi. Biblical inquiry will follow. Salamat.